puno na ang buhay. Daming problema. Bilang taga-subaybay ng aking buhay sa vlog na ito, gusto ko lang i-share sa inyo ay ilan sa kanila. Pero bago ang lahat, gusto ko muna ipakilala sa inyo ang aking pamilya. Ito si nanay. Maganda, mabait, payat, at hindi rin mukhang nanay. Siya ang best supporting actress ng buhay ko. Siyempre, ako yung actress. Ito naman si tatay. May ka-vibes yan eh. Si FPJ, dati macho, maskalado, at bad boy. Ngayon, bad boy na lang. Siya kasama ko sa bahay. Kahit pa paano, nagkakasundo naman kami. Pero yun, dahil sudden life, naghiwalay si nanay at si tatay. Si nanay, pumunta ng Japan. Si tatay naman, nandito pa rin. Marami rin naman ako mga kapatid. Yung iba, bumili ng bahay. Yung iba, ibinahay. Pero yun, dahil doon, naiwan ako dito mag-isa sa bahay. Medyo okay naman, kaso mahirap din pala pag sa akin pinapaubay yung mga gastusin dito sa bahay. Ngayon, kilala niyo na ang aking family, move on na tayo sa vlog na ito. Magsimula tayo sa pinakasimple kong problema. May mga bakla na hindi talaga kailangan umamin. Sila yung tipong, alam na, bata pa lang. Oo, judgmental. Pero may ganun. Sa kasamang palad, hindi ako yung batang yun. Isang araw, na-realize ko na gusto ko talaga sa boys. Kaso yun, medyo mahirap umamin sa parents. Alam niyo na. Hi, Mare! Kamusta ka na? Oh, ba't ka umiiyak? Anong nangyari sa'yo? Ano? Yung anak mo, bakla! Grabe naman eh! Ang gwapo-gwapo ng anak mo ah! Ay. Diba? Teka lang anak ha, Sige na, oh. wait lang anak. Importante to, promise. Sandali lang Mare ha, yung anak ko kasi nangungulit ha. Sige. Oh, ano yun anak? Kasi ano eh, Ano? Huwag mo sabihin, hindi ka nag-graduate! Ang mahal-mahal ng thesis mo, anak! wait lang, nay, okay. On time pa ako, graduate pa ako. Ito naman, di ka agad sinabi sa akin. O siya anak, mag-aral ka na ulit ha. With honors anak ha. Sige. Hello Mare. O ano, nag-cross dress na ba yung anak mo? Naku, hindi na nag-graduate, naging hysterical ang nanay ko. Paano kaya ako malaman niya na hindi na siya magkakapo sa akin? Okay din siya, no? Sarap batukan. Pero syempre, sinubukan ko rin umamin sa aking tatay. Sabit sa offensive rebound and it loses the handle. May dulot Jaworski behind the back dribble. Jaworski nakatay sa target. Sa pass Aquino. Yes! Hindi pa Sige, isa sa kapitensya, sir. Yun, nice. sabit sa Ang galing. Sige, sige. Atras. Tay, Ano yun? sabihin mo? Ano yun? Sa dami ba? Dali na. Tay, ngayon na lang. Ano? Ano yun? Tay, wala ako. Ano? Ano ba bakla? Ay, hindi, ano tayo, mga kapalaya. Hindi, ano mga kapalaya. Ayun, masyadong na-carried away ang tatay, kaya hindi ko tuloy yung revelation. Pero actually, natakot din ako. Kasi, alam mo na, siya yung tipong parang Google Pay ng mga bading sa kanto. Unang subo ko pa lang yun. Pero at the end of the day, syempre, nakaamin din ako kay tatay. Natsambahan ko siya isang araw, kasi walang basketball nun. Nagamit ko tuloy yung running skills ko. Mahirap umamin, pero carry lang yan. Sa huli, ikakaganda rin yan ang lusyon mo sa iyong pamilya. Kasi wala na mga sikreto. Pero, ayun nga lang, baka magkaroon pa ng mga ganito. Nang umamin ako, syempre, hindi pa rin nila ako tinantanan. Ang kulit nga nila eh. Ay, ka-stress naman. Makalot na nga ng TV. Anak! Oh! Sinanay ko. Kaya nagawa yan dito. Sure ka na ba? Sure na! Is that your final answer? Opo, Nay. Promise. Hello. Ba't mo lang sa TV? Hay, nako. Inulit-ulit yan ng nanay ko sa loob ng isang linggo. Ano yun? Para may lagnat lang? Stress drilon?
Gayon pa man, hindi ko pa rin sila masisisi. Siguro, mahirap lang tanggapin para sa isang kasing sigan na katulad ng tatay ko na magkaroon ng anak na isang bakla. Nabanggit na rin naman ng tatay. Kaya na sinabi ko, yung makasama ko sa bahay, si Lola, si tatay, pati yung mga relatives ko, si tito, si tita, pinsan. Actually, halos lahat na nga eh. But then, kahit hiwalay na si nanay, kay tatay, nagpapadala pa rin siya ng allowance. Pero dahil sa dami ng gastos dito sa bahay, ayun, hindi pa rin siya sapat. Wala pa rin ako emergency funds. Ayun na nga, dumating na nga yung time, sobrang hit ko ng money. Anak, Oo, ang sakit anak. ang halin. Ang butt ko anak. Sabi ni Mas sa'yo eh, tumayo din kasi kayo, tayo-tayo din pag may time. Eh, iba na to anak eh, masakit na to. Hindi na ako sa ospital oh. Ay, sino nga? Ayun, kung saan lumalot na ako nagpunta para mag-get ng gas, tsaka yung babang makina kailangan ni tatay. Dinala ko na yung padala ni nanay, pati yung mga personal savings ko. Siyempre, medyo hurt din ako na kailangan ko silang gastusin, kahit na, siyempre sabihin natin, may mga personal needs din ako. But then, ayun, di naman kasi pwedeng forever nila umiyak si tatay, di ba? Bilang first time ko lang din naman nakita na umiyak yung aking tatay, medyo nakapanibago rin. But then, for me, di man nabawasan ang kanyang pagkalalaki. Ayun na nga, sabi ng doktor, may pistulo daw ang aking tatay sa kanyang puwet. Pag di agad na operahan, pwede magkaroon ng infeksyon. Well, kaya ko nang bayaran yung operasyon eh. But then, kailangan niya pa rin magpahinga sa ospital matapos ng operasyon. Kaya naman, ayun, nagkaroon ng tawaran. 8,000 sa operasyon, tapos 1,500 bawat araw sa private room. So, sabi dito, minimum 3 days bago makauwi yung tatay mo. So, bale, ang total ay 12,500. Diyos ka naman, be. Mahal naman. Hindi mo na ako nakakanak ng pera. 10,000 na lang. Ibawas na yan. Uy, sige na. Bawasan mo pa. Kung dito Divisoria, te, kung gusto mo, semi-private room na lang. 1,000 lang per day. Ayun, naubos yung pera. Pati nga yung beauty ko naubos eh. Haggard. But then, ayun, buti na lang dyan si Lola, na kahit pamalit na kinikita niya sa kanyang karinderya, lagi pa rin may inabot. Pero, ayun nga, kasi matanda na siya, medyo nakakahiya pa rin na tumanggap. Dapat nga hindi na siya katrabaho eh, ang kulit-kulit naman kasi ni Grandma. Kung may problema ang tatay, syempre, may problema rin ang nanay. Isa ito doon. Hindi ko naman kasi talaga problema ito. Pero ayun, medyo nakakamiss na wala ng nanay dito sa bahay. At alis nga rin ng nanay. Naalala ko pa nga nung nagpapaalam siya kay tatay na pupunta siyang abroad. Grabe, nagkakadagpresosa. Nakakawindang. Kasi kinabukasan, naalis na siya. Sa kanya lang sinabi. Ito tuloy yung nangyari. Lasing ka na naman. Ako lang. Oo nga pala. Alis ako mag-aaral. Ano? Alis ka, di mo na sasabihan na apply na. Nakakaya na ako ng kontrata kahapon. Bukas na alis. Hindi ka pwede umalis. Ano? Babalin mo ako? Ayun, mutok yung baril. Buti na lang sa pagre-tinutok ni tatay. Ayun na nga, nasa abroad ang nanay. At syempre, dahil alam niya naman na kulang na yung pera ko dito, matagal niya na ako inaya na magtrabaho doon. Hello, anak! Hello, Mother Dear! Kamusta ka na dyan? Ako, okay naman. Pero yun, hospital si tatay, wala ng pera. Magtrabaho ka na kasi dito sa Japan. Kita mo, may cherry blossoms ako dito. Di ba maligay ka sa libro? Mura lang yan dito. Gusto mo, bilang kita? Hindi naman kasi ganun, ay. Paano sila Brandy? Mga tita, tito, alam mo naman, dami kaya napakain. Eh, may boyfriend ka na ba dyan, anak? Maraming yaming papa dito. Siyempre, kailangan pang bagitin ni nanay yung tungkol sa pagkakaroon ng boyfriend, kahit na hindi talaga ako naghahanap. Tsaka isa pa, may gusto naman talaga kasi akong gawin dito sa Pilipinas na hindi ko magagawa sa abroad. Yun na yung magsulat at saka magturo. Alam ko naman na balang araw pupunta pa rin ako sa ibang bansa dahil na rin sa pera. Gayun pa man, syempre, magsusulat pa rin ako. Kasi, hindi naman ako magsusulat para yumaman eh. Basta, masaya ako pag nagsusulat ako.
Simple lang naman talaga yung gusto kong gawin sa buhay. Ayun ay, yung mabuhay ng malaya. Yung magagawa ko yung mga gusto kong gawin. Walang paghusga, walang iniisip na pera, at syempre, walang pumipigil sa akin. Minsan nga iniisip ko eh, ganito pa rin ba yung maging kalagayan ko pag naging straight ako?